magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayo dito sa Capitolio Amphitheater? Karoli! Yung mga nakaupo sa taas, okay lang po kayo? Buhay na buhay po ba tayo? Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito sa ating event ngayong umaga. Siyempre sa ating Vice Mayor, Dodon Jaworski, Councilor Angelo De Leon, may Dr. Panaligan, at lalo na sa ating punong abala ngayong umaga, Ma'am Tess, maraming salamat po ng ating CCDO sa lahat ng mga kasama natin. Roll po ba tayo? Sa lahat ng mga tao na nandito, pero na lang para isahan na lang baka bumalik pa sa bago. Nasaan ang mga kabataan natin? Parang medyo mahina po. Nasaan ang mga kabataan natin? Nasaan naman po ang mga hindi na kabataan? Nagkalituhan lang. Pinagagalak ko pong i-present po sa inyo ang ating mga accomplishment at milestone para sa ating mga kabataan sa lungsod ng Pasig, sa pamunan ng inyong lokal na pamahalaan, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang stakeholders, gaya ng nasyonal na pamahalaan, gaya ng DSWD, at gaya ng siyempre ng mga NGOs at iba pang mga tumutulong sa atin mula sa pribadong sektor. Gaya ng sabi sa Panatang Makabata, naniniwala tayo na ang bata ang pag-asa at sa magpapaunlad ng ating bayan. Tayo ang pag-asa, tayo ang magpapaunlad sa ating bayan. Totoo po yan. Hindi yan basta sinasabi lang natin. Sana sinasapuso natin at sinasabuhay ang mga salitang yan. Kaya mga programa, proyekto natin ay nagpapatunay na ang ating panata dito sa ating panata na isulong ang karapatan at kapakanan ng bawat bata. Kaya ano na i-present ko po sa inyo, ilan sa mga proyekto, hindi ko na po babasahin ang lahat ng mga detalye, pero papasadahan na lang po natin. I-request ko lang po na huwag itapat sa akin ng electric fan kasi ang aking mga papel dito ay nagsisili para. Maraming salamat po. Tapat nyo na lang po na Dr. Panaligan. Napapawisan na po si Dr. Pinan. Meron tayong bagong Book on Books Library at Reading Program. Meron po tayong pilot Animal Assisted Therapy. Ito nakakatuwa po, no? Mga mikroma, ginagawa po natin sa mga Animal Assisted Therapy. Yung first round po tayo sa ating first 1,000 days dietary supplementation program. Sa kasalukuyan meron po tayong 800 pregnant and lactating women na bibigyan po ng mga nutritional supplements at healthy meals. Meron po tayong bagong education on wheels program at meron din tayong mga bagong polisiya gaya ng Ordinance Number 19 sa tulong ng ating City Council, Ordinance Promoting a Smoke-Free Environment, Ordinance Number 20 naman ng 2025, itong ordinance para protektahan ng mga kabataan mula sa harmful impacts ng mga food and beverage marketing, mga junk food, unhealthy foods. Una po ang ating karapatan para masilang at mabigyan ng sapat na pangailangan upang mabuhay ng maayos ang ating right to survival. Tumutulong po ang ating LGU para sa adoption process. Alam po natin ang adoption process sa Pilipinas medyo mahirap, medyo talagang masalimuot magpasalamat tayo sa nasyonal dahil ginagawa na nilang mas simple. Nakita ko po, nag-streamline sila. Tayo, tutulong tayo. Number of clients served mula 2022, marami na po. Pero maganda po dito, ang pinakamataas na bilang, 59 ang kliyente katulungan natin para makapag-adapt, maging legal. Hindi lang po basta inaalagaan. Hindi mas maganda gawin legal para din po ito sa kapakanan ng bata. Health services, siyempre right to survival, makatali po ito sa kalusugan din natin. Gusto natin malusog ang mga batang Pasigilyo. Sa paumunan ng City Health Department, tuloy-tuloy po ang ating basic oral health care services
sa lahat ng centers. Ito po yung ilan sa mga servisyo natin. Dahil ang fluoride varnish at iba pang basic oral healthcare components. Health services mula sa family planning, prenatal checkups, dewarding at pagpapahuna. Adolescent care mula sa dental care ulit, iron supplementation, konsultasyon medical, wellness consultation, HIV, AIDS screening, at social security. Meron po tayong tulong para sa mga 4Ps. Gusto natin malakas sa mga pamilya Pasigueño. 4Ps program natin, yung mga iba't tulong natin. At siyempre, meron tayong iba pang mga programa gaya ng pre-marriage orientation, counseling, family day celebration natin, reintegration ng ating mga children in conflict with the law sa kanilang mga pamilya, komunidad, at iba pa. Susulit po ang ating karapatan para lumago ang kaalaman, kakayahan at talento. Ito po yung tinatawag nating right to development. Una po rito ang ating Early Childhood Care and Development, ECCD, o minsan mas nila sa salitang daycare. Ito po, alam natin, yung batas ni Congressman, medyo mag-level up din ang ating mga ECCD at ang ating mga Child Development Center. Meron po tayong 7,580 na naka-enroll at syempre tinutulungan din natin. Dahil hindi po kaya ng public lamang, tumutulong din tayo sa privado gaya ng Sikapin. Merong 7 center ang Sikapin na may regular financial assistance sa atin. At meron din po tayong financial subsidy sa mga naka-enroll sa iba pang ECCD sa halagang 3,000 pesos per learner. Nasa 4 na private learning centers po yung ina-attendan nila. Supervised neighborhood stay, dumami po ng konti ang bilang natin itong nakaraang school, itong school yun. Yung Pag-asa Youth Associations para sa mga out-of-school youth, gusto po natin talagang tutukan din ng out-of-school youth at marami tayong mga bago din, improvement para sa programa natin dito. Child-friendly spaces, kung mapapansin po ninyo sa Mega Market, meron na rin po tayong child-friendly space. Maaaring tayong isa sa una o baka tayo ang una na gumawa po nito. 35 na ang mga kabataan na pumapasok po ron. Pag may mga evacuation site tayo, gaya kahapon, meron po sumutong sa Malinaw, sinisiguro natin na may maayos tayo mga child-friendly spaces sa evacuation sites or centers po natin. Passing scholarships. Isa po ito sa pinaka-importante at pinakamalaking programa ng inyong lokal na pamahalaan. Pumapalo na po sa 26,000 ang ating beneficiaryo sa regular scholarship program natin. Yung mga minsan nagkakaproblema sa grades na dating scholar, madalas pupunta po sila doon naman sa Chipin. Sa itong nakaraang taon na idoble natin yung bilang ng Chipin scholarship natin. 1,000 na po sila. At siyempre, yung Pag-asa scholarship, may akda yan na wala na po iba kung ang ating Vice Mayor Dodon. Nagsimula tayo, 1,500 beneficiaries sa unang school year. Ngayon po, Pag-asa scholarship, ito po yung college education. Kung hindi ka nakapasok sa PLP, private education, sa PCC, sa Arellano, buong tuition, may konting dagdag pa sa allowance. 3,387 na ang beneficiaryo o scholar natin sa Pag-asa. Napakarami na po at naniniwala ako na ang bawat isa sa 3,387 beneficiaries na ito ay meron din katumbas na mas marami pang matutulungan. Yung mga pamilya nila, pati mga komunidad nila ay ma-uplift dahil po sa programa na ito. Siyempre para sa ating mga nasa K-12, more than 140,000 o 150,000 po ito. Meron po tayong school supplies, uniforms. Meron pa tayong 1,500 pesos na internet connectivity allowance. Bukod pa po yan sa malusog na batang Pasigueño na hindi lang po full box, kundi pati yung mga check-up natin, gaya ng check-up sa mata at iba pa. Sports. Grassroots sports development ay tinututukan din po natin. Ito
nagkaroon tayo ng Pasig League Selection Tournament para sa Batang Pinoy. At sa Batang Pinoy naman ay tayo po ay nag-back-to-back national champions. Ikatlo, ang ating karapatan para maproteksyonan sa mga uri ng pang-aabuso, panganib at karahasan. Ito po yung tinatawag natin right to protection. Siyempre, meron din tayo ang tinatawag nating regular interventions. Busy po lalo dito. Lalo na ang ating Mrs. Rodrigo, yung mga street children, yung mga pamilya nila, regular tayo mag-reach out. Ito, isa sa mga mahirap po dahil alam niyo naman sa Metro Manila, ang mga boundary natin ay gulo-gulo. Ibig sabihin na siyempre tayo, sa jurisdiction natin, nakikipagtulungan din tayo dahil isang linggo, meron tayong operation sa pakikipagtulungan sa Mandaluyong. Nagko-coordinate din tayo sa Mandaluyong, sa Quezon City, sa Cainta, sa Taytay, sa Taguig. Boundary kasi natin, talagang pagka mga homeless, mga street children, hindi naman sa pero tuloy-tuloy ang trabaho dyan. Pag natapos natin lahat, kapag reach out tayo sa lahat na nasa jurisdiction natin, pero naman galing sa ibang lugar, pupunta ulit dito sa Pasig. Kaya tuloy-tuloy lang po, hindi po tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa. Reach out lang tayo ng reach out, mga interventions na pwede natin gawin. 2025, nasa 96 clients, children from Pimulo, nasa 84 clients from 2025, di ba po tapos ang taon, mga need for special protection, nasa 82 din po ito. Meron din tayo mga special cases, gaya ng child abuse, drug use, mga cyber crimes, usaing, children engaged in child labor. Maganda po ang ating mga intervention, ay ipag-ugnayan tayo kung kanino dapat magpag-ugnayan. At sa totoo, nasa libo na rin ang natulungan natin dito. Iba pang regular interventions sa mga children at risk po natin, intervention program for teen moms, at marami pa pong iba, hindi ko na po isa-isahin pa. Child protection measures natin, ito po. Ang susunod naman po ang ating karapatan para makalahok sa gawain patungkol sa mga bata o sa ating mga kabataan. Ito po yung tinatawag natin na right to participation. Gusto po natin kasama ang bawat sektor, gaya na ginagawa natin sa senior citizens, gaya na ginagawa natin sa persons with disabilities, gaya na ginagawa natin sa health sector, at iba pa. Gusto natin ang mga kabataan ay hindi lang basta tinutulungan o ginagabayan, gusto natin ang kabataan ay hindi boses. Nakita niyo po kanina yung mga child representatives natin or youth representatives, pwede rin yung tawagin ng representative, partnerships with CSOs and NGOs, at syempre partnerships sa ibang mga NGO gaya ng Tahanan ng Pagmamahal, Children's Home, ang Atinas, yung community learning hub natin, Bayan ng Teacher ko, Cyber Guardians PH. Natututo rin tayo mula sa expertise nila at syempre may mga ginagawa din silang intervention program. Minsan yung hindi natin kaya, ipagtulungan tayo sa kanila. Child-friendly governance, nakita nyo na naman yung mga kasama natin sa local special bodies. Ito po ang summary nito, mga local special bodies natin gaya ng LCDC, ng Gausi, at iba pa. Ito po yung mga numbers, dito na po i-divide, kadali ko lang po i-check kung meron pong interest out ito. Regular na meeting, at hindi lang po basta regular na meeting, kundi talagang pinag-uusapan ng maayos sa mga issue, at mga paano-pana para mapaganda pa ang mga interventions, programa at proyekto natin. Ito po iilan sa mga awards na natanggap natin 2025. Isama po dito ang Pink Banner Seal of Compliance, LGU, Best LGU tayo in Nutrition Governance. Kita natin maganda yung nutrition program natin. Gusto natin abot ng mga kabataan ng ating potensyal. Hindi ko na isa-isahin, pero yan po ang layunin talaga natin dito. Gusto natin maprotektahan ang mga kabataan, gusto natin matulungan ang mga batang Pasigueño o mga batang Pasig
At higit pa rito, gusto natin na ang mga batang Pasig ay maabot nila ang kanilang hindi kalahati lang sa potensyal nila, hindi 90% o 99% lang sa potensyal nila. Tayo po sa lungsod ng Pasig, kasama ang bawat stakeholder na nandirito sa amphitheater na ito. Pagtulungan tayo, magkaisa tayo, paigtingin pa natin ang mga programa at proyekto natin para maabot ng Batang Pasig ang kanyang buo 100% na potensyal bilang mamamayan at bilang individual. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. God bless Pasig City. God bless sa mga Batang Pasig. Thank you very much, Mayor Vico, for the very inspiring message. And I know indeed we felt... We would also like to invite our City Vice Mayor, Dr. Jaworski, and of course, our City Councilor, Angelo De Leon, the LCPC members, our sponsors, special guests, and our department head, Ma'am Teresa Briones. At this point, ladies and gentlemen, we are now witnessing the signing of Pledge of Commitment led by our very own City Mayor, Honorable Victor Maren, His N. Soto, and of course, our City Vice Mayor, Dodon Jaworski, City Councilor Angelo De Leon, and of course, the members of the LCPC, special guests, and department heads.